Good morning, good afternoon, good evening kung saan man kayo ngayon naroroon guys. So 5:30 in the morning dito sa Canada at tingnan nyo naman yung labas. Finally, lumabas na yung haring araw. Ibig sabihin ay wala na kaming snow or winter. Spring na guys. Kaya maliwanag na yung alas 5 ng umaga dito. Bumangon ako ng maaga guys kasi si Mr. ay panggabi. So, uwian niya is past 6:30 in the morning. So, ngayon, ang plano natin ay magluto tayo ng pansit. Pansit na pinobre lang ba guys? Kasi kung ano lang yung available dyan sa ref. Wala na talagang maisip kung anong lulutuin. Ang hirap. Then, ikukwento ko sa inyo yung nangyari sa atin last week na nawalan kami ng tubig 2 araw. So, ngayon, yung tubig na yan, since last week pa yan guys, mula nung nagkaroon kami ng tubig, hanggang ngayon ay nag-ano pa yan siya, hinahayaan lang namin yan siya dyan tumutulo, magdamag, basta 24/7 maano yan siya dyan, para daw hindi mag-frozen ang loob ulit. So, may natutunan tayo sa mga nangyari dito ngayon dahil during spring daw pala, yun yung worst na pangyayari na pwede daw mag-frozen yung line ng tubig mo dahil nga melting time, tapos biglang mag-warm, tapos si lalim is malamig, kaya daw nagpo-frozen yung loob. So, ang tagal nilang na-solve ang problema or hindi kaagad nila na-figure out kung anong cause ng pagkawala ng tubig. So, nag-hire tayo ng yung isang plumber. So, ang sabi nung isang unang plumber na hinire natin ay might be frozen nga yung nasa linya. Pero, ang sinabi lang niya ay hindi niya tatrabahuin yun. So, ang trabaho daw ng city yun. So, tinawag natin uli doon sa city. Ang sabi naman ng city, hindi nila trabaho yan dahil kaka-install lang nila nung line 2010. Kung gusto ko raw na patrabaho sa kanila yun, magbabayad tayo ng bagong contract, which is mga nasa 5,000 to 10,000 daw ang babayaran pagka ginalaw nila yung line na yun. Then, nagsuggest sila na kumuha ng ibang plumber. So, yun, magkakilala pala sila yung nirecommend nila na plumber. So, ang ginawa lang naman ng plumber ay nagpalit ng bagong valve, which is hindi rin naman yun nakakatulong. Pero yun ang suggestion nila, na palitan ang valve kasi 1940 pa daw yun. So, may kalawang na. Pero nung pinalitan is hindi naman nakatulong. Wala pa rin tubig. So, alam nyo ba nung dumating yung bill ng plumber guys, magugulat kayong per hour, isang oras lang niya guys is $120 ang bayad yung labor niya, grabe. Tapos yung sa valve is $40, tapos yung truck service niya is $20, so umabot ng kulang-kulang $200. Not bad. Pero yung unang plumber na hinire natin, hindi yun nagpa-charge guys. Kasi wala naman talaga silang ginalaw. Pero tama yung unang sinabi niya na frozen daw yung loob. So itong video na to ay para rin sa mga aspirant applicants na nasa Pilipinas. Kung gusto nyo mag-apply at kayo ay plumber, carpenter, or ayan yung mga skilled nyo, napakalaki pala ng sahod niyan dito guys. Imagine mo per hour is $120. Oh my goodness. Samantalang pag plumber ka dyan sa Pilipinas at mga karpentero ka lang, magkano lang ang sahod nyo. Pero dito guys, oh my goodness, tiba-tiba para kayong professional na parang doctor, nurses na yung sahod nyo. So yung tubig advice ng city ay hanggang May yan guys, na bukas lang siya. Para hindi talaga siya bumalik pagka frozen sa loob. At yung pansit na niluto natin guys, like heaven. So, napakain tayo. Hindi naman talaga ako dapat kumain ng breakfast. Pero, dahil masarap siya. Wala pa siya. Dapat nandito na yun kanina pa. Tapos tinawagan ko guys, di naman sumasagot. Gawan ko nangyari. Pakain tuloy tayo ng maaga. Hindi naman talaga dapat awag break. Back to bed ako. Lamig pa. So, mamaya mag-uumpisa ako mag-garden dyan. Mamaya ayusin natin yan dyan. Wala pa siya. Diyos ko. Kawan. Tulog. So, i-end ko na yung video dito guys kasi parang pinawisan ako. Init. Malamig naman sana.
busog. Tsaka tutulog ulit ako. See you sa next vlog. Bye. Follow for more. Follow to be updated. Okay? Where credit is